Sa masukal na bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan, isang sasakyan ang natagpuan bandang 2:00 ng hapon noong August 20. Sa loob nito, natagpuang wala ng buhay ang isang 31 years old na babae at ang dalawa niyang anak na minor de edad na 9 at 4 na taong gulang. Ayon sa mga pulis, kapwa ang ina at mga bata ay nagtamo ng tama ng bala. At around 2 p.m. yesterday, merong nakakita dun sa sasakyan at nung sinilip, may nakitang 3 tao. So immediately, nireport to sa ating kapulisan at nagresponde agad. Of course, the first responder secured the crime scene immediately. Then we requested yung SOCO. Then nung na-confirm natin na ito yung may mga tao talagang nasa loob ng sasakyan na patay na, we immediately conducted the interview. Then hinanap natin yung mga huling kausap, huling kasama niya. Then immediately nag-conduct na rin tayo ng CCTV backtracking, forward tracking and everything. Batay sa investigasyon ng PRO3, nagtungo ang mag-ina sa bahay ng mga magulang ng biktima sa Angat noong Miyerkules, kasama ang isang kaibigan na siyang nagmaneho ng kanilang sasakyan. Umalis sila roon bago mag 5:00 ng hapon, ngunit pagsapit ng bandang 5:30, hindi na sila makontak ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Initially, nagpunta siya doon sa bahay ng magulang niya sa Angat. Kumain pa sila doon, then kausap niya yung nanay niya, then binigyan pa niya ng pera tong mga magulang niya. Then mga before 5 p.m. umalis na sila, pabalik na dito from Angat going back to San Rafael. Then yung driver niya, idinrap na niya. Actually, kaibigan niya to, nagpa-drive lang siya, idinrap niya doon sa bahay. Then, umalis siya ulit. During the backtracking, nakita namin na bumalik siya ulit doon sa road na yon. Kung didiretsuhin mo kasi yon, papunta ulit doon sa kanila yon, sa Angat. At around 5:30, yun yung huling wala nang sumasagot sa cellphone. Ayon sa PRO3, pagmamay-ari mismo ng biktima ang sasakyan. Isang 9mm naman na baril ang nakuha sa loob ng sasakyan. Nakasaad sa investigasyon na lisensyado ito at nakapangalan sa biktima. Nakakuha rin ang mga otoridad ng 3 basyo ng bala at inaalam pa kung mula sa nasabing baril ang mga ito. Based lang doon sa pagkakita natin, of course, sa ilalim pa yan sa autopsy, no? Yung mga visual na nakita natin is may gunshot wound sila. Saan, sir? All of them. Sa temple. All of them sa temple, RD? Yes. Sir, what caliber? Ang recover natin doon sa crime scene is Taurus 9mm, yung maliit lang na baril. Then kinuha natin yan, may na-recover din tayong fire cartridges, then meron din tayong slug na nakuha. Sir, doon sa pinag-iwanan, may slug doon? Yes, doon mismo. Sa pinag-iwanan? Sa loob ng kotse. Sa Yes. Loob ng kotse. So, tatlo? RD, tatlo lang or more than 3 ang slug na na-recover? 3. Okay. Sir, may POI? May mga tinitingnan tayo, no, na POI, siyempre pan-backtracking, sino yung mga nakausap, sino yung mga dealing, sino yung mga nakasama. Please bear with me kung hindi ko pa ma-divulge kasi ongoing pa yung ating follow-up. But as soon as maging maliwanag na to, you will know. But more or less, sir, ilan? Kung sakali, ilan? All possible? Hindi ko pa rin masabi, no, kasi magre-rely kami doon sa findings ng SOCO. RD, yung mga slug na na-recover, do they match doon sa... Ongoing pa yung pag-cross-match, no? Ongoing pa yun. Have you found out already, Chairman Des, kung ang baril is licensed or is... Yes, nag-verify na tayo kahapon, no? The gun na natagpuan doon sa crime scene inside the car is nakapangalan kay victim, yung babae. So sorry, can we just at least know a little background of po ng victim? Why does she own a gun? Ano po ang kanyang background? The victim is graduate of accountancy. According to them, graduated summa cum laude. Pero hindi pa siya naka-take ng CPA exam.
Right now, she's working sa US-based company online as bookkeeper. Sir, bakit siya may baril, sir? Bumili daw kasi pang-protection sa sarili niya. Sabi ng mga kapamilya. Ramirez, syempre unang tinanong kasi this is the mother of 2 kids, the husband. Actually, meron siya dating, the father of the child is, meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. But they keep in touch from time to time. Kasi siyempre gusto rin makasama ng tatay yung mga anak niya. Pero nandito lang din sa Bulacan. Yes, nandito lang din. At kasama po ba siya sa inyong tinatawag? Yes, Nag-report na po siya. yes. If you are at liberty to tell us, ano po ang nakuha po ninyo sa kanya? Pwede niyo lang po i-share sa Patuloy, siyempre normal naman na yung mga pwede nating tanungin, malalapit sa kanya or kung may mga nakausap siya previously, tatanungin natin, imbitahan natin na para to shed light kung nasaan sila ng mga time na yun. Basic. So, isa siya sa POI. Hindi natin pa makonsider na POI. Isa lang siya sa ngayon sa mga tinatanong natin, ini-interview natin. Kasi pag sinabi mong POI, may something ka na. So, we just invited him. Baka may alam siya na kagalit o kung ano man nung dati niyang kalibin. Si victim? Yes. In-invite niyo, sir. Yes. So, both the past and the... Yes. So, linawin natin, pinatawag po ang ex-live-in partner pero is not considered as POI yet. Wala pa tayong kinukonsider na POI, ha? Wala pa. Pag lumabas tong SOCO examination, yan. Pwede ko nang may mabanggit na ako sa inyo. Pero ngayon hindi ko pa masabi kasi yun kasi ang isang magiging basis namin. So, RD, clarification. May POI na po? Wala po. Wala pa. Okay. RD, sorry, we understand going pa rin po pero magaling naman ang polis. Kagabi pa kayo nag-iimbestiga. Initial at least, Sarah Mendez. May sinusundan tayong lead. May sinusundan tayong lead. So, may pumatay sa kanila. Hindi ko pa rin masabi. Anong lead, RD? Anong motive? Anong sinusundan? Anong motive? Marami kasing may mga balita na stress, may maraming pagkakautang, siyempre yung problema niya siguro sa dating financial, dun sa dating niyang karelasyon, things like that. Kasi mahirap mag-conclude, mahirap magbigay ng salita sa inyo na, di ba? I hope you understand na ganun talaga. But, konting na lang. It's a matter of hours siguro. So ito yung RD, isa sa tinitingnan ninyo yung possibility na may depression yung mother, dahil financial problem. Kasalukuyang sinusuri yung mga cellphones na nakuha natin. At as soon as makuha namin yung result, we will let you know. RD, is there any sign doon sa conversation po na inyong nabasa na it could probably that one yung cause ng ganyan? Siya or something? Hindi ko pa nakita yung content. Sinabit namin for forensic examination, the cellphones, then antayin namin within the day. So, gamitin namin RD, isang possibility is suicide. Is that one? Isang angle yan? Hindi ko pa masagot. It will depend on the result of the SOCO test, SOCO examination. Doon kami magbabase. But the vehicle was seen going towards that area around that time? Yeah, around 5:10, 5:20. Then around 5:30 huminto na doon eh. At ang mother ang nag-drive? Yes. Well, nung naghiwalay sila nung driver niya, nung binaba niya yung driver. Pero hindi rin natin masabi along the way, baka may sumakay. We're still investigating. Pero yung last scene po na buhay yung mother at yung mga bata na base na sa backtracking niyo sa CCTV RD, was the mother the one driving going towards that barangay? We presume. Kasi binaba na niya yung nagdadrive sa kanya eh.
binaba niya eh. Sinatid niya sa bahay eh. So, may pupuntahan pa daw, siya na lang daw mag-drive, then, yun. So, hindi nakita sa CCTV RD kung may nag-drive or kung yung mother mismo? Ang nakita lang namin is yung pagbabaan nitong driver. So, we assume na siya na yung lumipat dun siya nag-drive. Then, yung nakita namin, papasok na ulit siya ng Biola Highway. RD, pinatawag niyo po yung relatives or mga family? Yes, kausap. They were here last night. Kausap namin lahat, mga kapatid. Then, pinuntahan din yung magulang nila sa Angat. We engaged them. We're giving them update from time to time. Did they mention na kung may kaaway ang kapatid or may nababanggit? May mga nabanggit na probable reason, pero hindi ko po muna mabanggit sa inyo. Titingnan pa namin yung mga anggulo. May mga anggulo tayong tinitingnan eh.